And then, tingnan natin, maganda itong susunod eh. Tinipon ni Jephthah ang kanyang mga tauhan at nilabanan ang mga taga-Ephraim, sapagkat sinabi ng mga ito, kayong mga taga-Gilead, mga takas lang kayo mula sa Ephraim. So, kumbaga, parang mga bandido. Umalis sa Ephraim, mga takas kayo mula sa Ephraim, nakikitira lang kayo sa Ephraim at Manases. Ang mga taga-Ephraim ay tinalo ng mga taga-Gilead. Verse 5, binantayan nila ang mga lugar ng ilog Jordan na maaring tawiran ng tao pang hindi makatawid ang mga taga-Ephraim. Ang sinumang nais tumawid ay tinatanong nila kung taga-Ephraim. Kapag sumagot ng hindi, pinapasabi nila ang salitang Shibolet. Kung hindi ito mabigkas ng tama, at sa halip ay sinasabing Sibolet, papatayin nila ito sa may tawiran ng ilog Jordan. At nang panahong iyon, dito lang sa pagtawid umabot na 42,000 taga-Ephraim ang kanilang napatay. Paano nila nahuli ang mga Ephraim? Kasi nakipaglaban sila, di ba? Naglaban sila, si Jephthah at saka Ephraimite. Yung mga Ephraimites, hindi nila nakayanan, tumakas. Ang mga tauhan ni Jephthah, mga Gileadites, binantayan nila kasi tatawid sila sa kabila. Taga doon ng mga Ephraimites, sa kabilang Jordan. Tatawid ngayon sila sa Jordan. Nagbantay ngayon, naging border patrol. Nagbantay sila doon. Bawat tatawid, tinatanong, Ephraimita ka ba? Siyempre, hindi, papatayin ka, anong sasabihin mo? Hindi ako Ephraimites. Pero may pang-testing yung mga Gileadites. Ano yung pang-testing nila? Sige nga, sabihin mo, Shibolet. O yan. Kaso lang, ang mga Ephraimites kasi, para silang Kapampangan. Nawawala yung H. Oo, nawawala yung H. Kaya, kumbaga, ang sitwasyon yan, para ang nandun sa Ilog Jordan, tapos tatanungin, Kapampangan ka ba? Hindi, sige nga, sabihin mo bahay. Baay. O sige, para sigurado, sabihin mo ahas. Aas. Huling-huli. Kaya sabi ng mga Gileadites, sige nga, sabihin mo Shibolet. Hindi na sinasabi. Shibolet. Nawala yung H. Oo. So, ganun nila nahuli yung mga Ephraimites. Di ba napakaganda na ito na nakakatuwa, pero hindi ba magandang lesson ito sa atin? Bakit? Napakadali kasi, babalik na rin naman natin ngayon. Napakadali kasi sabihin ng isang tao, halimbawa, makita mo kaklase mo, ay, born again ka, ay, ako, born again din ako. Lalo na pag lumapit sa iyo, ang ganda mo, Joyce, di ba? Born again ka ba? Oo, born again din ako. Di ba pag manliligaw, gano'n? Nagiging born again, pero ang tanong, paano mo matetes kung siya ay born again nga o hindi? Kung siya ay nagiging Kristiyano lang sa salita, paano mo matetes? So, ang Shibolet ay para siyang pangsubok kung totoo ba yung sinasabi niya o hindi. Kung totoo ba siyang Ephraimita o hindi. Malalaman doon. Ngayon, malalaman kung sino yung tunay na Kristiyano, born again. Ang tinatawag natin na modern day na Shibolet. Di ba? Pag born again ka, paano mo patutunayan na siya ay born again? Ano yung pang-test? Sa tingin mo? Siyempre, hindi mo papabigkas yung sabihin mo born again. Ay, madali lang sabihin eh. Born again. Di ba? Kapag Kapampangan, sabihin mo nga born again. Born again. Hindi, bagalan mo. Born again. Born again. Bilisan mo. Born again. Nahahalata, no? Hindi. So, ang part na ito ay hindi tayo lang basta-basta naniniwala sa sinasabi ng isang tao. Kailangan examinin mo muna, i-test mo muna. Di ba ganun din naman yung mga sinasabi pag scam? Na-scam ka. Bakit maraming tao ang na-scam? Na bubudol?
Kasi naniniwala sila sa sinasabi ng scam sa kanila. Ay, alam mo, ang ganda nito. Alam mo, papakita pa sa'yo sa picture, ganito. Ang ganda sa picture. Pagdating sa'yo, bato, hollow blocks. Bumili ka ng 52 inches na TV. Nung dumating sa'yo, sa picture, talagang 52 inches. Ang ganda. Nung dumating sa'yo, plywood. Plywood mo lang. Okay, na-scam. Pero paano mo itetest ang mga ganong bagay? Diba? Sa atin, sa pagiging Kristyano, of course, titingnan mo yung kung ano yung mga hilig niya, ano yung mga post niya sa Facebook, paano ba siya nagpo-post. Malalaman mo kung ano talaga yung nasa puso niya. Kung ano yung mga pinopost niya, ano yung mga nilalike niya, ano yung mga, paano siya magsalita, ano yung mga lumalabas sa kanyang bibig. Diba? Saka yung kanyang mga hilig. Malalaman mo rin kung siya talaga ba ay Kristiyano. Of course, huwag mong tatanungin kung alam niya yung John 3:16. Kasi kahit yung mga bata sa baba, alam nila yung John 3:16. Ang tanong mo yung ibang verse, maliban sa John 3:16. Okay? Doon mo matetest ngayon. Of course, itetest mo muna yung kanyang pagiging Kristiyano. Kung hindi, kailangan mo siyang bahaginan ng salita ng Diyos. Gospel. Okay, kabisado mo pa yung one verse evangelism. Ano kasi yung one verse natin? Ha? One verse. Yun ang lesson nila ngayon. For the wages of sin is death. Okay, oo. Galing. Pero anong verse yun? Romans. Okay. Kala ko na John 3:16 pa rin. Okay, balik tayo. Now, si Jephthah sa verse 7 ay naging judge sa Israel ng 6 years. At hindi lang siya naging judge, naging pinuno din ng buong Israel. Nung namatay siya, inilibing siya sa Gilead. Okay? So, ulitin ko yung binanggit ko kanina, na yung mga Ephraimita, from verse 1 to verse 7, no? From verse 1 to verse 7, ng mga Ephraimita, kasi ay nagkaroon sila ng pakiramdam na parang naisantabi sila or naitsupera. Nakakaramdam ka ba ng gano'n? Parang nagkakaroon ka ng jealousy na parang, bakit kaya hindi ako pinapansin ni Brian? May mga umaalis na sa church, hindi lang nakamayan ni pastor. Kasi napakakaunawan, special naman ni pastor. Hindi lang kinamay, umalis na. Ayun, di ba? Meron ganon. Hindi lang nakamayan or nakakaramdam ka ba ng ganon na feeling na parang hindi na ako pinapansin nila sister, sabi niya, o nila, hindi na ako I belong. Okay? So, wag natin isipin yung ganon, no? Yun ay mga pandaraya lamang ng kaaway. Ito ay isang babala. Okay? Sa bawat isa sa atin. Babala. Ano kasing babala? Sa English? Hindi siya asawa ni Babalo. Warning. Ayan. Ang babala sa English ay warning. Warning ito sa atin, kumbaga ay red alert, no? Sa atin, sa mga kapastoran, sa mga kapatiran, na ang kaaway, si Satanas, umaatake siya sa lahat ng direction. Okay? Kuminsan harap-harapan, kuminsan sa talikuran, umaatake patalikod, o tinatawag natin backbiter. Kuminsan sa side, left and right. Meron pang southeast, northeast, northeast, west, south, east, west, nasa gitna. Northeast, saka southwest, parang ganon. Nasa gitna siya. Okay? Yun ang kanyang pag-atake. Pero ganon pa man, ang Panginoon ay hindi ka rin naman niya pinababayaan. Tama po ba?
na sa bawat mga ganyang sitwasyon, nandiyan ang Panginoon at inililigtas ka na. Parang yung mga judges, ang mga Israelita nung panahon mga judges, gagawa sila ng pagkakasala, tatawag sila sa Panginoon, magsisisi, ililigtas sila ng Panginoon. And then after that, after a while, payapa na naman, and then magkakaroon na naman ng problema kasi gumawa na naman sila ng pagkakasala. Pero ganun pa man, no? Kahit na sometimes dahil sa mga problemang yan at dahil sa mga naririnig nating mga salita ng Diyos, natuto na tayong magbantay. Diba? Nagiging aware ka na, andali. Parang hindi na to para sa Panginoon. Parang ganon. Dapat nagiging ganon na tayo. Nagiging aware tayo, nagiging mapagbantay tayo. Pero ganon pa man, kahit na nagbabantay tayo, dahil si Satanas talagang gusto kanyang ibagsak. Ang isang Kristiyano, ang isang lingkod ng Diyos, ang isang mananampalataya, gusto talagang hilain ni Satanas pabalik sa mundo. At gagawin niya ang lahat ng powers niya diyan. Pandaraya, deception, lahat ng powers niya. Gagawin niya para ikaw ay ma-atake o para ikaw ay mahila papalayo sa Panginoon. At kadalasan ay nangyayari din sa atin yun na bumabalik tayo. Dahil napakalakas ng hila, bumabalik tayo. And then, gigisingin ka na naman ng Panginoon, di ko alam kung paano ka ginis. Nauntog ka siguro sa pagbukas mo ng pinto, nauntog ka sa pinto. Di ba? Ay, sorry Lord. Okay, gigising ka na lang, hihingi ng tawad, ililigtas ka kasi ang Panginoon mahabagin. At puno-puno siya ng mercy at saka habag, mabalik ka. Pero talagang ang diablo, talagang ayaw niya yung ganoon. Okay? Hihilain ka ng pilit. So, ulit-ulit na hihilain ka. Pero ano yung pwede nating maging panlaban diyan? Kasi posible na kung hindi nyo panarasan na ito, darating time mararanasan nyo din. Or baka nararanasan ninyo, hindi nyo lang sinasabi. O hindi nilang tinakalata. Ang Pilipino, magaling mo ka nyo. Diba na nakagawa ka ng pagkakasala, tapos iningi mo ka sa Panginoon. Diba? And then maya sabi mo, hindi ko nagagawin yan. Pero mamaya ginagawa mo pa rin. Pwedeng consciously or unconsciously nanggagawa mo. So ano yung dapat natin gawin? Ang pwede natin gawin, unang-una is tingnan natin anong klaseng atake yan. Ang diablo gagawa siya ng paraan eh. Obvious yung mga problema, mga karamdaman, obvious yan na atake ng kaaway. Pero yung merong mga subtle na pag-atake, yung hindi mo napapansin. At nangyayari yan sa loob. Sa mga magkakapatiran, mga kapwa Kristiyano, mga kapwa pastor. Ano-ano mga yon? Inggitan. Sino yung nainggit dito? Taas yung kamay niyo. Wala naman, aminin nyo na. Inggitan, selos. Number 1 na panyan. Number 1 na panglaban. Selos, pride. Sino pang may pride pa dito? Ang pride lang na alam ko, pinanglalaba. Powder, di ba? O kaya, masarap na fried chicken. Lunukin mo na lang yan. Okay? Yung mga bagay na yan, yung pinabantayan natin sa ating mga sarili. Instead na inggitan, instead na pagalingan, instead na selosan, instead na pride, bakit di na lang tayo magmahalan sa isa't isa?